ulit tayo ng possible na doji candle again. Yun ang nakikita ko, guys. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC. Paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang magbigay ng insight, ideas, ano nakikita ko sa price action ni BTC ngayong araw. Based on the chart, on monthly, ngayon nag-close na tayo sa March. Then, ang lumabas ay doji candle. And then possible this month, nakikita ko lang ha, alam naman ang trading is a game of probability. Possible nakikita ko magkakaroon tayong rally if ever. Feeling ko babalik tayo sa 90k or 89k, either of that. Then tutulo ulit tayo, then itatouch tong areang to, guys. Yun lang yung nakikita kong probability ha. Possible mangyari ay mag-pump tayo nandito, mauuntog, then babagsak ulit, tutulo tayo dito or itouch nya tong area to at magkaroon ulit tayo ng possible na doji candle again. Yun lang nakikita ko, guys. Possible. Alam naman ang trading is a game of probability. Ito ay zero-sum game. Tayo lang ay kumukurot lang tayo sa market. Hindi natin kayang kalabanin ng whales, masyado silang magaling. Kung magaling sila, kailangan natin galingan. Kung matalino sila, kailangan natin maging matalino din. Yun lang yun, guys. And then sa daily, tingnan natin ha kung ano meron sa daily. Yun lang nakikita ko possible mangyari sa monthly natin. And then sa daily, still nagpump tayo. Dahil week kasi ito eh, panibagong month. Nagpapump talaga yun, kadalasan. Hindi, ayun. Kung magtatanong kayo kung andyan po yung trade ko, wala na. Nilos ko na kahapon dahil yung month na ayoko na ng trade, nag-iiwan pag bagong month na. Kinulos ko na kahit papaano, gain pa rin tayo noon. Nagkaroon tayong gain, hindi naman ganun kalakihan, pero okay lang. Hindi ko na screenshot yung PNL ko dahil hindi ko na tuloy na pakikita sa inyo. Maybe next time papakita ko na sa inyo yung aking mga trade para And then possible ngayon nandito na tayo sa 200 EMA natin ha. Paalala lang, possible mauntog tayo dito, then bukas tutulo. Possible lang, pero hindi ko naman sure kung if ever na sumampa tayo sa taas, papasok ako ng trade. Pag sumampa tayo dito, pasok ako ng trade, then try natin, then exit agad. Ganun lang, bilisan lang, lagi mabilis lang tayo, guys. Kasi nakikita ko sa monthly natin possible magkaroon tayong rally, di naman ganun kalakihan, at kasi possible mangyari kung magkaroon tayo ng rally, mauntog tayo dito or matagusin natin to, then babagsak ulit, then dribble, ganun lang nakikita ko ngayong month. Pero still lagi nyo check yung risk pa rin ha, guys ha. Always check your risk hanggang saan lang kaya nyo isugal. Please, trading is a trading, not gambling ha. Yun lang, yun lang yung nakikita kong insight for this month. This April 1, April Fool's Day. Huwag naman. Baka kasi may April Fool's Day tayo, biglang bukas bumagsak na tayo. Para lang bukas ha. Bukas yung ni Donald Trump, kanyang decision about sa tariff, implementation ng tariff. Ayun lang, guys. Kaya be conscious lang sa trade. Kasi bukas,
April 2. Baka ngayon April Fool's Day tayo sa pump. Ha? Bukas is the big game. Baka bukas po blood day na. Kasi ilalabas na ni Trump about ang tariff niya. Walang kaibigan, walang tropa daw, sabi niya. Tingnan natin. Kaya bukas makikita natin anong mga bansa ang bibigyan niya ng mga tariff. Let's see, ang Vietnamese, ang Vietnam, ginagawa nila ng paraan na hindi sila mabigyan ng tariff ni Trump. Ibang bansa rin ganun din. El Salvador, nakipag-meeting na. Ewan natin, let's see bukas anong mangyayari kay Ethereum. Sabi ko sa inyo, di ba, naalala yung sinabi ko, yung last vlog natin, tatalbog tayo, ngayon tumalbog tayo, then possible mangyari, mauntog tayo dito sa resistance natin. Yung pa rin nakikita ko din, dribble tayo sa loob. Ayun lang, then paalala ko lang ha, nandun pa rin tayo sa megaphone pattern natin. Megaphone pattern is very signal. Nandun pa rin tayo sa loob, downtrend pa rin yan ha. Baka biglang maglong sa alanganin na long ha. Huwag kayo maglalong sa resistance, please. Ayun lang. Then news, wala naman masyadong news. Ayun lang, fun fact, sabi ni Watcher Guru, 12 years ago today, Bitcoin reached $100 for this the first time. Ganun din. Ayun, nananiwala tayo na magto $200,000 si BTC. Fun fact din ngayon yun. Then, Larry Fink, sabi ni Larry Fink, CEO ng BlackRock, every stock, every bond, every fund, every asset can be tokenized. Nangyayari na. Ewan ko kung totoo yung sa Apple, yung iToken nila. Ewan ko lang kung totoo yun. Kung meron, abang tayo guys. Then wala masyadong news. Then China block 23 billion sale of Panama Canal Port. Ayun lang, umpisa na sila ng BlackRock doon. Pero still okay lang yun. Hindi ko alam kaya sa China yun. Jim Cramer say I cannot think a dump per day to buy stock then today. Kaya siguro nagdampang beat ang stock market kahapon na sa mga ano ni Jim Cramer na and then CoinGlass, silipin natin ang liquidity kung nasaan, possible ilalim, kunin to mamaya kung ilalim na to, or possible kainin tong sa taas. Tingnan natin ang 12 hours. Possible hatawin mo na tong ilalim, then magpa-pump. Possible lang naman. Pero kung basic TA tayo, titignan natin yung basic TA. Hatawin muna to feeling ko hatawin muna tong taas based on technical. Let's see. Yun lang naman guys. Then sa 4 hour natin, sa 4 hour nantog tayo sa 4 hour natin sa 50 MA. May possible talagang babalik dito sa support muna natin. Kasi ba mag-dribble tayo dito sa support natin. Kung tumagos tayo dito sa 50 MA, maganda. Pero sa nakikita ko baka bumalik muna tayo dito. Isa pang down. Then baka kasi mag-sell on news bukas regarding din sa tariff ni Trump kasi implementation din decision. Wala naman masyadong balita, yun lang naman ang focus sa market natin ngayon.
Ayun lang. Always remember guys, trend is your friend. Bye bye.